Good morning mga kabiyaya. Inanyanyahan ko po na tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus! Oh, you worthy of praise, Jesus! Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ikaw ay napakabuti sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil lagi mo kami pinapaulanan ng biyaya. Lagi kaming binabaha ng biyaya. Kaya walang dahilan para hindi ka namin purihin at pasalamatan. Let's worship the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Sabay-sabay natin siyang kawitan. Pasalamatan. Freely came so free.
I got every reason to rejoice. Your advantage and favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see. I'm never walk the same, now I am free. I rejoice in everything you've done. Now I got every reason to rejoice. Your advantage and favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see. I'm gonna walk up the same, now I am free. I rejoice in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done. Jesus, so it's Jesus. Hallelujah! Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. You are worthy to be praised, Jesus. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Karapat-dapat kang papurihan, karapat-dapat kang pasalamatan. You are worthy to be praised. Let's continue to worship the Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and give amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail of peace that washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. The Son of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For the cross, Lord, thank you
forgiveness and grace for the empty land, sitting on the throne, rounding down with many crowns, you reign victorious, high and lifted high, Jesus, Son of God, the tide of fear and crucified, worthy is the
You are worthy. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa aming pagsamba. Karapat-dapat ka naming papurihan, Panginoon. Sapagkat hindi ka nagbabago sa amin, ikaw ay napakabuti. Salamat sa krus, sa tinapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, Panginoon, kami ay nailigtas, kami ay napayaman, kami ay pinagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, nagawa mo ito sa amin dahil sa iyong sukdulang kabutihan. Salamat, Panginoon. Binibigay namin sa iyo ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Na lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands to the Lord. Malakas sa palakpak para sa Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored. Amen. Amen. Everybody shout, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly. Let's give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Can you say amen? Amen. Ang sabi po ng salmista, I would rather be a doorkeeper in the house of the Lord than dwell elsewhere. There is nothing like this, to be in the presence of the Lord. For in His presence there is fullness of joy. Yes. And the joy of the Lord is our strength. Palakpakan si Lord. Amen. 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 Good morning, good morning, good morning, good morning mga kabiyaya at sa mga nanonood sa broadcast po na ito. Good morning, good afternoon, or good evening. Ano mang oras nyo napapanood ang broadcast po na ito? Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Please prepare your communion elements because at the end of this broadcast, we will together do a Holy Communion. At the end of this message, we will have a Holy Communion. Together, we will declare the power of the finished work of the Lord Jesus Christ. Naniniwala po ba kayo sa kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo? Amen. Ako po'y naniniwala na ang tinapay ay simbolo ng bugbog na katawan ng Panginoon. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa tuwing atin po itong ginagawa, dinideklara po natin ang kanyang tinapos na gawa. At nasusulat sa kanyang mga sugat, tayo ay magaling na. Can you say amen? Amen. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya. Sana hindi po kayo napapagod ito marinig sapagkat hindi naman ako napapagod ito palaging sabihin. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po kontribusyon, hindi po donasyon, hindi ayuda, lalo't higit hindi pagbibigay ng limos. Ito ay pagsamba. Genesis chapter 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we encourage you to worship the Lord
with your offering. You are not just watching a broadcast, you are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Just to let you know, you who are watching this broadcast, just to let you know, from EMI, right here from our heart, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us today. Thank you for watching this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, of course, I just want to remind you, lagi ko ito sinasabi, dahil tuwing broadcast, lagi naman po may mga bagong nanonood sa broadcast na ito. Bago nagkaroon ng pandemya, last year, ay meron pong 6 services dito sa EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., at 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Pero dahil nagkaroon nga po ng pandemya, para po sa kaalaman ng lahat, baka by this time hindi nyo po alam na mayroong pandemya, nagkaroon ng pandemya sa buong mundo. Nagsimula po yan bago matapos ang taong 2019 at tumuloy po sa 2020. Ngayon po ay 2021. As you all know, ang pandemya ay narito. Dahil po dyan, nagkaroon po ng lockdown, quarantine, nagkaroon ng mga restrictions at nagkaroon ng religious restrictions. Pinatigil, pinayagan, pero binawasan ng mga numero ng mga taong pumupunta sa simbahan. Pero kamakailan lang ay pinayagan na muli, pero napakahigpit naman. 10% lang ang pwedeng pumunta sa church, pero yun lang may bakuna. Ngayon, may mga nagtatanong, bakit daw nire-require ang bakuna para pumunta sa church? Nililinaw po natin, hindi po yan requirement ng simbahan. Lalo tigit, hindi po yan requirement ni Bishop Emmy. Dahil kung ako po ang tatanungin ninyo, gusto ko lahat ay pumunta sa church. May bakuna man o wala, kung ako ang masusunod. Kung ako lang, siyempre hindi ako. Kung ako lang ang masusunod, may bakuna man o wala, pwedeng pumunta sa church. Bakit? Naniniwala po kasi ako na ang simbahan ay ligtas na lugar. I believe with all of my heart that the church is the safest place in the world because this is where the presence of God is. Shout amen. Naniniwala po tayo sa Psalms 91 that he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Do you believe that? 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, it will not come near you. You will only observe with your eyes the punishment of the wicked. If you make the Most High your dwelling, even the Lord your refuge, no harm will befall you, no disaster will come near your dwelling. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Kaya nga lang po bilang mga mabubuting Kristiyano, kailangan nating sumunod sa alituntunin ng ating pamahalaan. Romans 13:1, ngayon ay pansamantala na sinasabi ng pamahalaan, 10% muna, at yun lang may mga bakuna. Tandaan po natin, ito naman ay pansamantala lang. Sana'y wag namang pansamantagal. Pansamantala lang, sana po ay maunawaan po natin. Yung pong mga kabiyaya na nanonood sa broadcast po na ito, na ayaw magpa-vaccine, karapatan nyo po yan. Don't worry. We truly understand you. Stay safe, stay alive, stay blessed, stay connected. Promise, we'll see you very soon. Thank you for watching us through this broadcast tonight. Thank you for joining us through online worship. At sa lahat ng mga kapatiran at mga kabiyaya na narito sa sanctuary, maraming salamat sa inyong pagpunta sa araw na ito. Palakpakan po natin si Lord. Amen.
Today we are going to continue our series entitled The Bible Explains, Part 13. And we are going to talk about the mystery of the church. What is a church? What is the mystery of the church? How does the Bible explain the church age prior to the rapture? Let's commit this person to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you that you are with us. Thank you for your promise that you will never leave us nor forsake us. Thank you that weeping may last through the night, but joy comes in the morning. Thank you that in your presence there is fullness of joy, and the joy of the Lord is our strength. We commit to you this learning time, as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for the glory of your name and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Palakpakan sa Lord. Amen. Amen and amen. We just finished our mini-series within the main series. Ang ating main series, The Bible Explains. Pero kung kayo matatandain, katatapos lang po ng mini-series natin, a 4-part series on the end times. Natatandaan niyo po, katatapos lamang po niyan at tayo po'y magpapatuloy sa ating main series, The Bible Explains. I hope hindi nyo na-miss out ang anumang bahagi ng 4 na bahagi ng series on the end times. But for all the reasons in the world na miss out nyo po ang anuman sa bahaging ito, you can always do the catch up. Sa pamagitan po ng video archives at EMI page, you can see the link on your screen, you can do the catch up. Katatapos lamang po ng aking bagong e-book, ang title po, The Signs of the End Times. Totoo po na maaring nasubaybayan niyo ang series. Maaring narinig niyo po ang pagtuturo. 4 na linggong sunod-sunod ay binagtas po natin ang araling ito. Ang mga palatandaan ng mga mangyayari po sa huling panahon patungo sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Pero mahalagang bagay din na may kopya po kayo ng mga araling tulad nito. Sapagkat mayroon pong mga na-mention sa broadcast na wala po sa e-book. Pero meron po mga nasulat sa e-book na hindi na-mention sa broadcast. So, if you want the best learning, get the best both part. Kasi po, kung meron kang napanood na broadcast at meron ka pong kopya ng e-book na ito, from time to time, pwede mong balik-balikan ang bahagi ng araling ito. E-book lang po muna ito. Get used to this. Digital copies are better. Alam nyo, doon na patungo. Ilang taon mula ngayon, 5 taon, 10 taon mula ngayon, ay patungo na po tayo sa digital world. Kaya medyo sanay po tayo sa e-book. Of course, yung mga may edad, hindi po sila ganong sanay sa e-book. Mas gusto nila yung booklet, yung may papel, yung bang nalalawayan nila habang nililipat ang pahina. Pero makakasabay din po kayo. Sanay-sanay lang pag may time dahil maganda rin po ang digital copy. E-book ang tawag dyan. Kasi kahit saan kayo pumunta, dala nyo ang cellphone. Kita nyo, minsan hindi nyo nakakalimutan ng cellphone. May mga tao nga nakakalimutan isuot ang pustiso. Pero hindi nakakalimutan ng cellphone. Minsan nakakalimutan po nila ang maraming bagay pero laging dala ang cellphone. So kung meron kayong e-book, ang copy niya nasa cellphone po ninyo. At kayo po ay merong handang kopya sa panahong kailangan po nyo ito. Sa mga nanonood sa broadcast, makukuha nyo po ang mga kopya na ito sa pamagitan po ng Charito Shop, the online shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Now, if you look at the diagram, you would easily spot the importance of our topic today.
Kasi ang pag-uusapan po natin ngayon is the mystery of the church. Pero kung kayo po ay mapunahin, mapapansin po ninyo, bago magkaroon ng rapture, yung tinatawag na church age. You can see this on your screen. The church age and then the rapture of the church. Atin pong tinalakay ng mga nakaraang broadcast ang mga signs of the end times. At tinalakay din po natin in particular ang rapture. Pero marami pong hindi nakakaunawa sa hiwaga ng simbahan. Mahiwaga po ang simbahan. Mayroong hiwaga na bumabalot po rito at ito'y ating pag-uusapan sa araw na ito at sa mga susunod na broadcast. Naniniwala po tayong mahalaga, maintindihan po natin, ito pong the mystery of the church kasi ito po ang church age. Number one, tayo po ay nasa church age. This is where we are exactly right now. Ang susunod na pinakamahalagang tagpo na magaganap ay ang rapture of the church. Nabanggit ko po sa inyo sa ating series, wala pong sign ang rapture. Ang meron pong sign ay ang second coming. Ang rapture, Jesus Christ will come for the church. Susunduin niya ang iglesia. Kaya He will come as the groom. Ang church po ang bride. Susunduin niya yung bride, kaya pagdating sa langit, magkakaroon ng wedding, the marriage feast of the Lamb. Ang hiwaga na bumabalot po rito ay ang church ay tinawag na the bride of Christ. It is important for us to know, ano po itong hiwaga na bumabalot sa simbahan? Sapagkat ito po yung pwesto natin ngayon, the church age. Revelation chapters 2 and 3 discusses the 7 churches of Asia. Dati ang tawag po dyan, Asia Minor, Bible Times. Ang tawag po ngayon ay Modern Turkey. Meron pong 7 simbahan na binanggit dyan po sa Revelation chapter 2 and chapter 3. Namely, Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Kung loobin ng Panginoon sa mga susunod na panahon, iniisip ko na magkaroon din tayo ng series of study dito po sa 7 churches na ito. Because the last time I checked my notes, it was 25 years ago when I did a series on the 7 churches. Siguro, kung loobin ng Panginoon sa mga susunod na broadcast, ay atin pong pagtuunan ng pansin isa-isa ito pong 7 simbahan na ito. Sapagkat meron po tayong mapupulot na aral dito po sa 7 simbahan na ito, sapagkat ito po'y naglalarawan ng church age. Chapter 2 and chapter 3. Na, ano po ang kasunod ng chapter 3? Chapter 4, very good. I mean, you are very good. Chapter 4 records the rapture. Kaya ang kasunod po ng church age, rapture. Kaya mapapansin nyo, chapter 2 and chapter 3, ang senaryo po ay nasa lupa. Nasaan po ba ang local churches? Nasa lupa. Pagdating sa chapter 4 verse 1, ang senaryo wala na sa lupa. Lumipat na sa langit. I'll show you the verse. Revelation chapter 4 verse 1. After this, after what? After the church age. Galing po ang chapter 4 sa chapter 3 and chapter 2. After this, referring to the church age, I looked, and there before me was a door standing open where? Amen. In heaven. So nagkaroon ng change course from earth to heaven. The voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, "Come up there. I will show you what must take place after this." Again, come up here, I will show you what must take place after this. After what? Church age. Dahil galing po ang chapter 4 sa chapter 3 and chapter 2. Nagkaroon ng change court. Ibig sabihin, mula ang tagpo sa lupa, ang naging tagpo ay sa langit. Kaya mababasa po ninyo, from chapter 4 onwards, yun po yung mga magaganap
pagkatapos ng rapture. Ano po yun? Yun po yung 7 years Great Tribulation. Kaya lahat ng bagay na nasulat sa Book of Revelation ay mga bagay po na naganap, nagaganap, at magaganap pa lang. So hindi po totoong natupad na lahat ang Book of Revelation tulad ng hinala ng mga preteries. Dahil sabi po nila, ang Book of Revelation ay outdated na kasi ito po'y naganap na. Ayon sa kanila, ang chismis po nila, nagkaroon na po ng second coming noong 70 AD. Nothing could be farther from the truth. Meron po silang pinapalabas na impormasyon, di umano, ng Book of Revelation ay isinulat before 70 AD. The only problem with that is no Bible scholar would agree with that. Kaya yun po mga kapatid ay chismis. Ang Book of Revelation ay isinulat 95 AD. Lahat ng scholars, reputable scholars, and historian for that matter, ay sumasang-ayon at nagkakaisa sa paniniwala ng Book of Revelation was written 95 AD. 25 years after 70 AD. Kaya yung chismis na bumalik na ang Panginoon noong 70 AD ay chismis lang po ng mga preteries. May kasabihan ng Tagalog. Ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kaya ito pong mga naniniwala na bumalik na ang Panginoon noong 70 AD, walang bait sa sarili sapagkat sila'y naniniwala sa sabi-sabi. Ito ang problema ko. Pag hindi ka mabait sa sarili mo, kanino ka pa mabait? Kaya kailangan maging mabait ka sa sarili. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Alam mo, hindi pa bumabalik ang Panginoon. Ang sigurado ako, malapit nang bumalik ang ating Panginoon. At siya ay babalik upang tayo kunin at mapa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Are you ready? Yes! Dapat lagi tayong handa sapagat natutunan natin in Christ, I am always ready for His return. Are you ready? Yes! Everybody say, I am ready, for Christ's return. Palakpakan natin si Lord. Amen. Laging nakahanda. What I want us to do is to step back a bit to have a better view of the whole thing. Di ba minsan, pag masyado kang malapit, di mo gaanong nakikita. So kung gusto mo makita ang kabuuan, anong gagawin mo? Aatras ka ng kaunti. Di ba? Pag atras mo ng konti, you will have a better view. Para magkaroon tayo ng better view, aatras tayo ng kaunti. Dahil natalakay na po natin yung rapture. Natalakay po natin yung signs of the end times. Bago tayo mag-proceed, bago natin pag-usapan ng Great Year's Tribulation, bago natin pag-usapan ng Battle of Armageddon, bago natin pag-usapan po yung Great White Throne Judgment, New Heaven and New Earth, kailangan maintindihan muna natin yung hiwaga ng iglesia. Sapagkat bago magkaroon ng rapture, mga kapatid, kailangan maintindihan kung nasaan tayo. Nasa church age ang susunod, rapture. And it is important to know that. Today, and in the coming days ng ating mga broadcast, we are going to talk about the mystery of the church. The Apostle Paul calls this a mystery. Alam niyo po ba na tinawag ni Apostol Pablo ang iglesia na hiwaga? Let me show you the verse. Ephesians chapter 5, verse 31 to 32. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Look at 32. This is a profound mystery. Look at the next line. But I am talking about Christ and the church. Admittedly, there is a mystery in marriage. Pero sabi ni Paul, hey, I am not talking about the mystery of marriage because it is obvious. Two will become one. Talagang matay mong isipin, paano ang dalawa, isa? Ang alam ko, isa-isa, dalawa-dalawa. Pero sabi sa Bible, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, pipisan sa asawa, at ang dalawa ay magiging isa. Hiwaga po yun. Ganon din po ang iglesia.
merong hiwaga na bumabalot sapagkat ang Hudyo at ang Hintil ay naging isa sa ilalim ng ulo ni Kristo. Yun yung hiwaga na hindi po maintindihan ng iba. Sapagkat may mga tao, alam nilang may Hudyo, may Hintil. At yung iba, ang iniisip nila, yung iglesia, pinalitan yung mga Hudyo. Kaya may mga naniniwala na di umano ang iglesia ang espiritual na mga Hudyo o espiritual na Israel. Kaya meron ding naniniwala na wala ng Israel, ang meron ngayon yung espiritual na Israel, kundi ang iglesia nga. That is very wrong. Hindi po pinalitan ng iglesia ang Israel. Merong Israel, merong mga Hudyo, merong mga Hintil. Sa pamagitan ng Ebanghelyo, pag sinampalatayanan ng mga Hudyo at Griego, sila po'y parehas maliligtas at magiging bahagi ng iisang iglesia. Yun po yung hiwaga na kailangan maintindihan po natin para ma-appreciate natin where we are at this moment. Kasi madali lang ma-excite sa rapture. Excited tayo pag nababanggit ang rapture. But let me just say this, hindi kinakailangan ma-excite lang pag pinag-uusapan ng rapture. The truth is, kahit wala pa yung rapture, we are equally excited to know that we are part of the body of Christ. That we are part of this mystery, the church. Kaya po, kahit hindi pa nag-take place ang rapture, excited na tayo. At na-excite na tayo ng gusto dahil pagtunog ng trompeta, kukunin na tayo ng Panginoon at mapapasa Kanya magpakailan-kailan pa man. Shout amen! Give Him praise for that. Kaya ang tawag sa church, the bride of Christ. Tawag kay Jesus, bridegroom or groom. Tawag sa church, the bride. Kaya pagdating sa langit, Revelation 19, merong marriage feast of the Lamb. Kasalan. Kami nagtanong sa akin, Bishop, meron bang kainan sa langit? Huwag kang mag-alala, meron. Meron ba namang kasalang walang kainan? Meron. Kaya lang sa panahong yan, meron na tayong glorified body. Ang katawang ito, mortal, kapag di mo pinakain, mamamatay. Kasi umaasa ang katawang ito sa pagkain. Pero ang glorified body, hindi umaasa sa pagkain para mabuhay. Pero kung gustong kumain, pwede. Hihihi, sarap naman yan. Kakain ka na hindi katataba. Hihihi. Palakpakan muna si Lord. Amen. Amen. Now, so you have to understand, binibigyan ko lang kayo ng paunang kaalaman na magiging makabuluhan and very exciting ang mga susunod na broadcast sapagkat ang pag-uusapan po natin ay ang iglesia. Part of the mystery of the church is that the Apostle Paul mentioned this in Romans 11:25-26. Kapag nakumpleto na ang bilang ng mga hintil, referring to the church, kasi ang church predominantly Gentiles. Bagaman merong mga Hudyo, pero as you all know, the church is predominantly Gentiles. May mga ilang Hudyo, maraming Hudyo, pero mas marami ang mga hintil. Kapag nakompleto na ang bilang ng mga hintil, sabi po ni Apostol Pablo, maliligtas ang Israel. Kailan ba maliligtas ang Israel? Sa panahon ng 7 taong kapighatian. Ano bang mangyayari bago magkaroon ng 7 taong kapighatian? Rapture. Kaya ang hiwaga ay ito. Hindi natin alam kung kailan makukompleto ang bilang. We do not know. Pero pag nakompleto na ang bilang ng mga hintil, kapag pumasok na ang lahat ng bilang para makompleto ang kabuuan ng simbahan o ang iglesia, tutunog na ang trompeta at mapapasa Panginoon na tayo magpakailan-kailan pa man. Well, I wish I have even more time to say that again. I already did. Pinaliwanag ko na po sa inyan sa ating mga nakaraang broadcast at yan po ay nasa ating e-book entitled The Return of the King. If my memory serves me right, nandun po yan pages 11 up to 13. Pinaliwanag ko po doon na kinakailangan pong makompleto muna ang bilang ng mga hintil tulad ng sinabi ni Apostle Pablo at maliligtas ang Israel. Alam mo kung kailan maliligtas ang Israel.
At dapat alam mo na bago maligtas ang Israel, magkakaroon muna ng rapture. Kaya mahiwaga ang iglesia. Ang rapture po'y mystery, ang church also is a mystery. Kaya magkabagay po ang rapture and church. Kasi parehas sila mystery. That's why the rapture is called mystery and the rapture is called the rapture of the church. The word church is used 114 times in 111 New Testament verses. Paulit-ulit binabanggit yan. Church, 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 church. Sometimes churches, churches, churches. Ang Greek word po ng word na church ay ecclesia. Now, you need to take note of this. The word ecclesia, to begin with, did not start as a religious word. Ngayon, pag tinanong niyo ang tao, church, ang pumapasok sa isip ng tao ay religion. Kasi meron na tayong mindset sa panahon natin ngayon, pag sinabing church, religion. Anything about the church is everything to do with religion. Pero hindi po yun ang pinagsimula ng salitang church. The original word ecclesia is not a religious word. To be honest, mga kabiyaya, especially those who are watching this broadcast, the word ecclesia in the Greek civilization, long before the Bible used this, literally means an assembly. Nung una, ginamit ang word na ecclesia, ang translation sa English ay church, hindi po yan religious word. Yan po ay ordinary word, pangkaraniwang ginagamit ng mga Griego, nang ibig sabihin lang, pagtitipon. Kaya pag may pagtitipon, ang tawag nila church. Not necessarily worship, not necessarily religious gathering, just an assembly. They use the word ecclesia primarily for political and community or public assembly. Kaya pag may pagtitipon, ang tawag nila church. Hindi kinakailangan maging religious gathering. Tayo, ang tawag natin ngayon, pag may pagtitipon, church. Lalo na pag religious gathering. Kasi merong mga reliyosong taong nagtagpo-tagpo. Pero sa panahon ng unang panahon, during the Greek civilization, especially bago pa naisulat ang Bible, as you all know, nauna po ang Greek civilization bago naisulat po ang Bible, more particularly the New Testament Bible. Ginamit po ng maraming beses yan sa New Testament Greek. Ang ibig sabihin lang po niya na ay assembly or gathering. Alam niyo po kapag may rally, di ba, nakakapanood kayo ng rally, yung mga magkakahawak, braso-braso, makibaka. Makibaka. Ang tawag po nung unang panahon, dahil hindi naman ngayon lang may mga rally, kahit nung panahon may rally na may riot, even riot and rally ay tawag po ecclesia. I'll show you the verse. Acts chapter 19 verse 32. Ito'y naganap po sa Ephesus. Nung sa Apostle Pablo ay nasa Ephesus, nagkaroon ng rally, nagkaroon ng riot. Look at verse 32. The assembly was in confusion. Some were shouting one thing, some another, and most people did not even know why they were there. Parang rally din sa panahon ngayon. May mga nandun sa rally, hindi nila alam kung ba't sila nandun. Hindi alam kung anong pinaglalaban, nakikibraso, nakikisigaw, iba sinisigaw ng iba, ibang sinisigaw ng iba. Tapos sinanong, bakit pa tayo nandito? Hindi ko alam. Sabi, may 500 daw. So, yung iba hindi talaga alam kung anong ipinaglalaban. Kasi yung iba nahila lang, nasama lang, o yung iba tawag ng pangangailangan. Basayang din naman ang 500. Meron din naman niyang pang bili ng bigas, lalo po sa mga mahihirap. Kaya ang pinagsasamantalahan ng mga politiko ay ang mga mahihirap. Kaya ito, eleksyon na naman. Lalabas na naman ang programa nila para sa mga mahihirap. Buti na lang hindi tayo kasali sa mga mahihirap sapagkat tayo pinagpala at pinaboran ng ating Panginoon. Shout amen! Amen! Ang nabibiktima po ng mga trapo, ang mga traditional politician, ay ang mga mahihirap. Ang mga Kristiyano,
hindi mahirap. Sapagkat si Kristo ay naghirap na alang-alang sa atin upang sa kanyang paghirap, yumaman tayo. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Mayaman tayo. Pinagpala, pinaburan. Shout amen. Batiin ang katabi ng 2 thumbs up. You are, charito, blessed and highly favored. Kaya itong darating na eleksyon, o bishop, namumuliti ka. Hindi po. Hindi ko nga sinasabi sa inyo kung sino iboboto ko eh. Pero itong darating na eleksyon, mag-ingat po tayo sapagkat lagi na namang gagamitin ng kampanya ang mga mahihirap. Kaya ang tawag po dyan, mga political gathering at kumisan, makikita nyo mga riot, tawag nila dyan, ecclesia. Acts 19:39. Dahil po sa rally, meron pong isang town official ang tumayo. Ganito ang sabi niya, if there is anything further you want to bring up, it must be settled in a legal assembly. The Greek word is ecclesia. So ano ang pino-point out ni Bishop Emmy? Na yung word na ecclesia ay hindi po religious word. Naging very religious na lang yan nung atin po itong idinikit kay Hesus Kristo. Kaya ang tawag, the Church of Jesus Christ. It becomes religious, in fact, very religious. Pero the mere word church or ecclesia, it's an ordinary word. Ganon din sa Old Testament. Deuteronomy chapter 4 verse 10. Let me show you the Old Testament. Assemble the people before me to hear my words, so that they may learn to revere me as long as they live in the land and may teach them to their children. Yun pong word na assemble, it is in the verb form. Ang Hebrew word na ginamit po dyan, kahal. Now, as you all know, ang Old Testament Hebrew nagkaroon ng Greek translation. Ang tawag sa Greek translation ng Hebrew Old Testament ay Septuagint version, known as LXX version. Now, yun pong Hebrew word na kahal, ang translation po sa Greek ay ekklesiazo. That's the verb form of ecclesia. Ecclesia is noun. Ekklesiazo is verb. Ecclesia, assembly. Ekklesiazo, assemble. It's a verb form. So nandun pa rin yung idea, pag sinabi pong ecclesia or ekklesiazo, it means assembly or pagtitipon o tipunin. Kaya yan po ay hindi religious word. Even in the New Testament, the early use of this word, referring to ecclesia, even by Christ Himself, refers to the assembly of people. Kasi nung sabihin ito ng Panginoon, wala pa ang church. Ang church po ipinanganak Acts chapter 2. Let me show you the verse. Matthew chapter 18 verse 17. Now, ito pong verse na ito, hindi pa na ipapanganak ang church. Ang church ay ipapanganak pa lang at naipanganak na nga po nung Acts chapter 2, the birth of the church. Pero Jesus, in this particular passage, used the word church. Let me show you. If he refuses to listen to them, tell it to the church. The Greek word is ecclesia. And if he refuses to listen even to the church, ecclesia, treat him as you would a pagan or a tax collector. Now, hindi po nire-refer ni Jesus dyan ang kanyang church. Kasi non-existent pa ang church. Hindi pa na ipapanganak ang church dyan sa tagpo na yan. Therefore, anong ibig sabihin ni Jesus nung gamitin niya yung word na ecclesia o nung isulat po yung word na ecclesia dito po sa Matthew 18? Just an assembly or pagtitipon. This particular verse does not refer in any way to the Church of Christ. For the simple reason, the church was not yet born. Now, this is the important thing you would remember. The general use of the word ecclesia is an assembly of people. Nothing more, nothing less. Yan talagang ibig sabihin ng ecclesia, an assembly of people. An assembly of people. Ecclesia, an assembly of people. The word ecclesia is never used as a building. Hindi po ginamit
Nowhere in the Bible you can read that ecclesia is used in reference to a building. Pero tayo ngayon, ang intindi natin ng church ay building. Tama po ba? Kapag sinabi, nasaan yung church? Doon sa dulo. Dire-diretso ka, lumiko ka ng kaliwa, lumiko ka ng kanan. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Diretso pa, malapit sa sementeryo, doon yung church. Kasi ang tinutukoy nilang church ay building. In other words, ibang-iba ang intindi natin ngayon ng word na church sa word na church nung una itong gamitin. Nung unang gamitin ng word na church or ecclesia, ang ibig sabihin, assembly of people. In other words, hindi po ito tumutukoy sa building. Another one, the word church is never used anywhere in the Bible in reference to denomination or organization. Pero ngayon, pag sinabi po nating church, ang tinutukoy kaagad natin ay denomination, affiliation, organization, coalition. Parang naging politika ang church. Meron pang mga gumagamit yan, coalition of churches. O isipin mo yan, yung mga church nagkaroon ng coalition. Marami kayong makikitang ganyan sa susunod na mga buwan dahil magkakaroon na naman ng eleksyon. Yung mga simbahan magkakaroon na naman ng mga coalition para sa isang kandidato. Coalition para sa isang kandidato. Kaya nagmumukha tuloy ang church ay nagiging organization. Now look up here, look at my eyes. You who are watching this broadcast, the word ecclesia is never used in reference to organization or denomination. Lumalabas sa pag-aaral ng Center for the Study of Global Christianity. Ngayong 2021, mayroon na pong 45,000 denominations. Hindi po churches 45,000 denominations. Sa isang denomination, maraming churches, di ba? Merong 10, 20, yung mga giant na denomination, 100, over 100 churches under one denomination. Imagine, 45,000 denominations 2021. Alam niyo po, noong 2012, the same organization made the study, 43,000 lang po ito. 2012. Paglipas po ng 9 years, 45,000 na. Sa makatwid, mayroong 2,000 nadagdag pagkalipas ng 9 na taon. Ibig sabihin, nadadagdagan ang bilang ng mga pagtatayo ng mga denomination, affiliation, organization, at mga coalition. At madadagdagan pa yan sapagkat ang intindi ng mga tao sa panahon ngayon, pag pinag-usapan ng simbahan, ay religion, organization, affiliation, and denomination. The truth is this: the word ecclesia literally means an assembly of people. Not building and not denomination. Not affiliation, not organization. Very important to learn that. So let me ask you this question. What is a church? What is a church? The answer is an assembly of people. Madali maintindihan. An assembly of people. Sa makatwid, pag tinignan mo yung definition, what is a church? An assembly of people. Church is all about people. Correct? It's all about people. Dahil kung walang people, walang assembly, at kung walang assembly, walang church. Kasi ang kaya lang merong church dahil merong assembly. At kaya lang merong assembly, may people. Correct. So kung walang people, walang assembly. At kung walang assembly, walang church. Madaling maintindihan. Kasi ang church hindi building. Kahit meron pong building, kung walang people, walang church. Correct? Sapagkat ang church ay hindi po building. Kahit merong structure, kahit may organization, kung walang people, walang church. Because church is all about people. The next question we need to ask is this: what is
a biblical church. Now, from broad definition, now we narrow it into biblical answer. Kasi, yung sagot, an assembly of people, sagot po yan ng Greek civilization, kung saan nagmula yung salitang ecclesia. Pero ang tanong, what is a biblical church? Not just a church anymore. Kasi naiintindihan na natin what is a church eh. What is a church? An assembly of people. So, itaas natin ng konti ang level. Kasi hindi tayo interesado sa assembly of people. We want to ask the question, what is a biblical church? The answer is, it is an assembly of saved people. Nag-narrow down na po. Kanina, broad. Assembly of people. Church yon. Pero hindi yon biblical church. A biblical church is when saved people gather together. Amen. Or assemble together. The word ecclesia comes from two Greek words. Ek out, kaleo, to call. Put that together, to call out. To call out. Ek out, kaleo, to call. Put that together, to call out. So pag sinabi nating ecclesia, biblically, an assembly of called out people. An assembly of called out ones. So hindi lang basta nagtipon. Dapat yung nagtitipon, yung mga taong tinawag papalabas. Kung tinawag papalabas, may pinanggalingan? Yes. Galing sa isang lugar, tinawag, inilabas, patungo sa isang lugar. So mayroon dalawang lugar, pinanggalingan at pinaglipatan. Yun ang ibig sabihin ng ecclesia. Ecclesia. Ek out, kaleo, to call. Let me show you the verse. 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. May pinanggalingan? Saan galing? Darkness. Meron pong pagkatawag? Called out. Nandun po yung ecclesia. Called out from where? Darkness to marvelous light. Not just light. Not an ordinary light. It's a marvelous light. Kaya kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, wala ka na sa kadiliman. Ikaw ay nasa liwanag na. Lumipat ka mula sa dilim, patungo sa liwanag. Kaya pag tunay kang anak ng Diyos, hindi madilim ang buhay mo. Hindi brown out. Sa gitna ng madilim na pandemya na ito, nakikita mo liwanag sapagkat ikaw ay nasa liwanag. You are in the light and you see the light. Shout amen. Kaya hindi ka nawawala ng pag-asa. Kung ikaw man ay nawala ng trabaho dahil sa pandemya, kung ikaw man ay nagkaroon ng sakit dahil sa pandemya, kung ikaw man ay nagkaroon ng financial problem, marital problem, emotional problem, all kinds of problem because of this pandemic, including physical problem, you see the light because great is greater than all. Grace is greater than all and even greater than pandemic. Shout amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Colossians chapter 1 verse 13. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us where? Into the kingdom of the Son He loves. May pinaglipatan? May pinanggalingan? Saan galing? Dominion of darkness. Saan dinala? Kingdom of the Son He loves. Yung po bang ibig sabihin ng ecclesia? Yun ang ibig sabihin ng biblical church. Sa Bible po, meron tinuturo ang Bible na universal church, singular. Meron tinuturo ang Bible na local churches, plural. Ang maraming mga pagtitipon sa maraming mga lugar, ang tawag po dyan local churches. Pero meron lang isang universal church. Hindi po nagtayo si Jesus ng maraming simbahan. I'll show you the verse. Matthew 16:18.
And I also say to you, you are Peter, and on this rock I will build my church. Ilang church ang kanyang itinayo? Isa lang. Hindi niya sinabing, I will build my churches. Have you noticed that? Hindi niya sinabing, I will build my churches. Ang sabi niya, I will build my church. Ilan po yung church? Isa. Ilan yung churches? Marami. Hindi po siya nagtayo ng maraming simbahan. Isa lang simbahan ang kanyang tinayo, at sa isang simbahan kanyang itinayo, nagkaroon ng maraming pagtitipon sa iba't ibang lugar. Maraming local gatherings. Maraming local assemblies. Pero isa lang ang church. Sapagkat ang babalikan ng Panginoon, hindi mga simbahan. Ang babalikan niya, isang simbahan lang. Amen? Hindi po siya magpapakasal sa maraming mga simbahan. Isa lang po ang kanyang pakakasalan, yan po ang simbahan. The church, one church, yung simbahang itinayo ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 12 verse 13, the Apostle Paul writes, for by one Spirit we were all baptized into one body. How many body? One body. There is only one body. There is only one church. Lahat ng tunay na mananampalataya ay bahagi ng simbahang ito. Magkakaiba lang ang pangalan ng ating mga local assemblies, but we are part of one body. Kailangan maintindihan natin, kasama natin sa katawan ni Kristo, yaong mga naniniwala kay Kristo bilang tagapagligtas, Panginoon ng kanilang buhay. Amen. Napakahalaga po nun. Maaaring magkakaiba-iba tayo pagdating sa mga minor doctrines. And we can agree with that without being disagreeable. Pero kailangan magkakaisa tayo sa paniniwala sa katawan ni Kristo ng ating kaligtasan ay by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kapag ito ang ating paniniwala, kaisa tayo sa katawan ni Kristo. Pag meron kang ibang paniniwala patungkol sa kaligtasan, hindi ka bahagi ng katawan ni Kristo. Kung ang paniniwala mo ang kaligtasan by works, you're not part of the body of Christ. Kung ang paniniwala mo ang kaligtasan by works plus grace, grace plus works, you're not part of the body of Christ. Kapag ang paniniwala mo you are saved by grace alone in the absence of faith, you are not part of the body of Christ. Kasi ang bahagi lang ng katawan ni Kristo ay yung may tamang paniniwala patungkol kay Kristo at tamang paniniwala tungkol sa kaligtasang kaloob ni Kristo. Ang kaligtasang kaloob ni Kristo ay by grace alone, through faith alone, in Christ alone. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Hindi pwedeng maging bahagi ng isang katawan ni Kristo ang may iba't ibang paniniwala tungkol kay Kristo. Hindi pwedeng maging bahagi ng katawan ni Kristo ang mayroong iba't ibang paniniwala tungkol sa kaligtasan. Hindi pwedeng maging bahagi ng katawan ni Kristo. Pwedeng magkaroon tayo ng iba't ibang paniniwala tungkol sa mga bagay na hindi makakaapekto ng ating kaligtasan. Kasi ang atin pong pinopromote hindi po uniformity. Ang ating pinopromote unity. Unity in Christ. Pag unity in Christ, dapat tama ang paniwala mo kay Kristo. Ang paniwala mo kay Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin upang sa kanyang kamatayan tayo po ay mapatawad, magkaroon ng kaligtasan, at sa pagsampalataya sa kanyang tinapos na gawa, meron kang kaligtasan sa biyaya lang at walang kasamang gawa. Pag yun ang iyong paniniwala, you are part of this one body. Now, look at the verse again. By one Spirit. How many Spirit? One. We are all. Where? Past tense. We're all. Baptized na, hindi pa. Baptized na. Hindi po, we will be baptized. Hindi yung naligtas ka, tsaka ka babautismuhan, at yung iba, pag di ka nag-speaking in tongue, hindi ka baptized ng Holy Spirit. Now, that is a denominational teaching. Galing po yan sa mga Pentecostal group.
Pag hindi nag-speaking in tongue, hindi baptized ng Holy Spirit. You cannot prove that in the Word of God. Hindi nakakita ka ng ilang verse sa Bible tungkol dito at ito na ang kabuuan teaching ng Bible. You have to see the whole teaching of the Bible. Ang iyong kaligtasan, mga kapatid, ay walang kaugnayan sa pag-speaking in tongue. Na, ako ba'y laban sa speaking in tongue? Hindi po. Ako ba'y nag-speaking in tongue? Opo. Pinapayagan ko bang speaking in tongue? Opo. Pero hindi ko natin pwedeng pilitin ang lahat ng tao mag-speaking in tongue. Dahil kung meron siyang kaloob mag-speaking in tongue, gamitin mo yung kaloob mo. Pero hindi lahat ng tao binigyan ng kaloob mag-speaking in tongue. Ang pagiging bahagi mo ng katawan ni Kristo, walang kaugnayan sa pag-speaking in tongue. Ang pagiging bahagi mo ng katawan ni Kristo, inilagay ka ng Holy Spirit sa katawan ni Kristo, you are baptized into. Kaya sabi ni Paul, you were. Sa translation natin sa English, past tense. But when you look at that in the Greek grammar, it was written in the aorist tense. Meaning, when you were there forever. Kaya hindi ka na maalis sa katawan ni Kristo kung tunay kang bahagi ng katawan ni Kristo. Can you say amen? Amen. Now, look at the mystery. We were all baptized. How many were baptized? All. Look at the verse. We were all baptized. How many were baptized? All. Baptized into how many body? One body. Sino bumubuo ng one body? Whether Jews or Greeks, whether slaves or free. Look at the next line. And have all been made to drink into one spirit. How many spirit? One. One church. Isa lang ay tinayong iglesia. 1 Corinthians 12:20. But now indeed, there are many members. How many members? Many members. Yet, how many body? One. There is only one body. Isa lang ang tunay na iglesia. Isa lang. Hindi po ang iglesyang itinatag ng tao. Ang iglesyang itinatag mismo ni Kristo. At sabi ng isang relihiyon, ang iglesyang itinatag ni Kristo ay nabuwag. Kaya kailangan uli itayo sa panahong kanilang itinakda. Mali po yun. Sapagkat ang itinaya ni Kristo na iglesia, ang itinayo ni Kristong iglesia ay hindi nabuwag. Sabi ng Panginoon, I will build my church and even the gates of hell cannot prevail against it. Kapag sinabi mo na itinatag ni Kristong iglesia ay nabuwag at kailangan uli itayo ng tao, napakahinang iglesia po yan. Nabuwag. Ang iglesyang itinatag ni Kristo, hindi po nabuwag. At hindi mabubuwag. Sapagkat si Kristo ang nagtatag nito. At tayo'y bahagi ng iglesia ni Kristo. Yung tunay na iglesia ni Kristo. Can you say amen? Ephesians chapter 4, verse 4, 5, and 6. There is one body. How many body? There is one body, one spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Look at that. One body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God. There is only one church. Hindi po maraming simbahan. Wala pong maraming simbahan sa Bible. Meron lang isang simbahan. Alam niyo po kung anong marami? Maraming pagtitipon. Tulad ngayon, may pagtitipon dito. Meron din ba tayong mga kasabay na pagtitipon sa ibang lugar? Yes. Pero tayo bahagi lang ng isang katawan. Palakpakan si Lord. Amen. Shout amen. So what is a universal church? Let's define this. What is a universal church? A universal church, all believers everywhere, including both the living and the dead, who have been baptized by the Spirit into one body of our Lord Jesus Christ. Yan po yung universal church. Meron lang isang katawan na lahat ng mananampalataya sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, inilagay ng banal na Espiritu sa iisang katawan. At yan ang katawan ni Kristo. Kung paano ang ating katawan ay mayroong maraming parte, pero isang katawan, ganun din ang iglesia. Maraming bahagi, maraming pagtitipon, pero
isang iglesia lang. Tayo po'y bahagi ng isang iglesia. Dahil kahit na hindi kapangalan ang simbahan, kahit hindi ka-fellowship, basta kabiyaya, naniniwala sa grace ng Panginoon, galing sa ibang church, ibang pangalan ng church nila, pero parehas naniniwala sa full grace, parehas naniniwala sa finished work, bahagi po tayo ng iisang katawan. Can you say amen? Wala pong kulto sa katawan ni Kristo. Kaya pag kultic or kulto, hindi po part ng church. Nabisa, paano ba malalaman kung kulto? Ibig lang sabihin ba merong aral na hindi kamukha ng aral ninyo, kulto na? Hindi po. Hindi po kami ang standard para sabihin kulto o hindi. Huwag kang ganyan. Hindi ganyan na sinasabi ni Bishop Emmy. Ang sinasabi ko po, nagiging kulto ang isang turo kapag ang kanyang turo may ibang paraan ng kaligtasan bukod lamang sa tinapos na gawa ni Kristo. Kultik na po yan. Kasi yun po yung napakahalaga. Wala nang mas mahalaga pa kundi ang kaligtasan. Now, pagdating sa mga minor teachings, hindi po yan kultik. Kasi we have to agree to disagree in certain non-essential teachings. Pero yung pagdating sa salvation, sabihin nila, you're saved by works, kultik. Pag sinabing, you're saved by grace plus works, kultik. Pag sinabing, you are saved by grace alone, in the absence of faith, kultik. Kasi yun po yung pinakamahalaga. Yung teaching about salvation. Now, mahalaga po ang teaching about Jesus Christ. Kapag si Jesucristo ang iyong tagapagligtas, kailangan siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kung siya ay tao lang at hindi Diyos, kultik. Kung siya po ay Diyos lang at hindi nagkatawang tao, kultik. Bakit kailangan siya ay Diyos na nagkatawang tao? Kailangan po niyang maging tao upang siya'y mamatay. Pero kailangan niyang manatiling Diyos upang ang kanyang kamatayan magkaroon ng infinite value to save the human race. Kasi kung siya'y tao lang, mamamatay siya. Pero ang kanyang kamatayan walang infinite value. Kung siya naman ay Diyos lang at hindi siya magkakatawang tao, hindi niya rin tayo maililigtas. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay hindi siya mamamatay. Kung siya'y Diyos lang. So kailangan niya magkatawang tao. Yun po yung hiwaga ng incarnation. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1, John 1:14, and the Word became flesh, dwelt among us, we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John 1:14. Sabi po ng Bible sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, dakilang hiwaga, wala nang pagtatalo, ang Diyos ay nagkatawang tao. Sino nagkatawang tao? Ang Diyos. Kaya hindi yan pinagtatalunan. Hindi ho yan pinagtatalunan. Sabi na Apostol Pablo, dakila ang hiwaga, wala nang pagtatalo, ang Diyos na katawang tao. Bakit? Kasi kailangan niyang mamatay. At hindi lang po siya tao, siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Hindi lang po siya Diyos, siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Unique. Ang Ama ay Diyos, hindi siyang nagkatawang tao. Ang Holy Spirit ay Diyos, hindi siyang nagkatawang tao. Only Jesus Christ is unique in the three persons of the Godhead. He is the only God-man. Ang Diyos na nagkatawang tao. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Sabi po ni Wayne Grudem, sinimplify niya ito. Alam nyo, ang mga magagaling na mga theologians, sinisimplify ang mga complicated. Actually, ganyan talaga ang sukatan ng magaling na teacher. Yung teacher na magaling, yung mahirap intindihin, napapadali niya. Yan ang mga magagaling na teacher. Yung mga teacher-teacheran, yung mahirap na, yung pong madali na, pinapahirap pa para magmukha siyang magaling. Magaling ka talaga. Kailangan yung mahirap, padaliin mo. Yung madali, lalo mo pang padaliin. Ano sabi po ni Wayne Grudem? The church is the community of all true believers for all time. Yan, madali maintindihan. Ang church ay community of all true believers
Sa amang panig ng mundo, sa lahat ng panahon. Kaya kahit sa panig ng mundo, basta kabiyaya, bahagi ng katawan ni Kristo. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. There is only one church. The Bible calls it the Lord Church. The Bible calls it the Lord's community. Because the church is a community of all true believers for all time. All members of the Universal Church are saved. Lahat ng membro ng Universal Church saved na. Wala pong member nito na hindi saved. Okay? Now listen. You do not get into the church to be saved. But rather, you are in the church because you are saved. Yun ang tunay na church. Pag nasa church ka, dahil saved ka na. Hindi tulad ng, kaya ka pumupunta sa church para ma-save. Tulad ng teaching ng maraming simbahan. Umanib kayo sa aming simbahan para maligtas. It's not in the Bible. Ang maliwanag na nakasulat sa Bible, ang inilalagay ng Panginoon sa church ay yung saved na. Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to the church daily. Who? Those who were being saved. Ligtas muna bago idinagdag o idinagdag para maligtas? Ligtas. Ang kaligtasan po ba nasa iglesia? Wala. Ang kaligtasan na kay Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na. Ilalagay ka sa kanyang katawan, ilalagay ka sa kanyang iglesia, hindi para maligtas, kundi ligtas ka na. Hindi po ito inaaniban. Hindi ka umaanib. Ikaw ang inilalagay. The Lord added to the church. Sino nagdadagdag? Hindi ang pastor, hindi ang bishop. Kaya ang listahan, hindi ho ang taong may hawak. Hindi yung magpapalista ka ang deadline December 25. Walang ganyan. Wala yan sa Bible. Wala po yan sa Bible. Ang nasa Bible, ang sino man tumanggap ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen! Ang sino mang tumanggap. Sa bakatid bagay ang sumasampalataya sa kanyang pangalan. Itaas sa kamay ng mga tumanggap na sa Panginoon. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Amen. The church was born, Acts chapter 2. Yun pong naipanganak doon, Universal Church. Yun po yung ipinanganak, Universal Church. Later on, nagkaroon na lang po ng mga gatherings sa iba't ibang mga local churches. Tawag na lang po doon, gatherings. Pero hindi po yun ang the church. Iba po yung the church, iba po yung local church or local churches. Hindi lahat ng nasa local church ay saved. Hindi po. Lahat ng nasa Universal Church saved. Kasi hindi ka malalagay doon ang hindi ka ligtas eh. Pero hindi lahat ng nasa local church saved. Dahil may mga pumupunta sa local church for whatever reason. Ang iba hindi naman dahil kay Kristo eh. Ang iba dahil kay Chris. Yung iba dahil kay Christy. Kaya pag wala na si Chris, wala na si Christy, now you see, and now you don't. Kasi ang ipinunta niyan sa church ay hindi para kay Kristo. Ang iba ay para sa iba't ibang dahilan. Iba po ay dahil sa negosyo, ang iba dahil sa pinansyal, ang iba po ay dahil sa relational, yung iba kaya nandun dahil nandun yung kanyang kaibigan, nandun yung nililigawan niya, nandun yung kursunada niya, o nandun yung business partner niya, o doon siya kikita, doon siya makakautang. Hindi ka tinutukoy ko, huwag ka magalala. Maraming dahilan kung bakit ang tao maanib sa local church. Kaya mag-ingat. Hindi lahat ng kumikislap ay ginto. Doon sa tunay na iglesia, lahat ginto. Sa local church, merong salaginto. Pag-uusapan natin yan, promise. Pag-uusapan natin dito yan, yung mga salaginto. Sapagkat kailangan ma-identify natin sino po yung mga tunay at sino yung mga 295. So what is a local church? What is a local church? A local church is an assembly of so-called believers in a certain locality. So pag kami gathering in a certain locality, local church, bisa bakit mo tinawag na so-called? Tinatawag. Kasi hindi ka sure kung tunay na believer. Ang sure lang tayo, yun pong mga nasa
universal church. Now, let's do the contrast. What is a biblical church? Look at this again. What is a biblical church? It is an assembly of saved people. You are referring to universal church. Saved na, hindi pa. Already saved. You are truly saved. You are member of the universal church. Now, pag pumunta tayo sa local church, it is an assembly. Parehas pa rin, assembly. Kasi yung word na ecclesia, assembly. Assembly of what? So-called believers. Certain, in a certain locality. Kaya, misa maririnig nyo, akala ko mga Kristiyano yon. Yun nga, maraming namamatay sa maling akala. Akala ko nga rin eh. Akala mo, akala ko rin. Tagal ko rin nakasama, akala ko rin eh. Now you see, matagal niyong nakasama, akala niyo rin eh. Sa mga kapatid, pwede kang magkamali sa akala. Akala ko. Hindi pwedeng akala. Sino lang ang nakakaalam ng tunay at 295? Diyos lang. Kaya hindi tayo pwedeng humusga. Paano ko malalaman na ikabisap kung peke? Madali. Pag bumula, hindi tunay na ginto. Acid test, remember? Ginto, pag dinaan mo sa acid test, bumula. Kaya sabi nga, bumubula. O siyempre bubula yan. Dahil hindi yan tunay na ginto. Sala ginto. Yung tunay na ginto. Ano man ang mangyari, kumulog, kumidlat, bumaha, come hell, come high water, hindi po siya mawawala sapagkat siya'y kayang ingatan ng ating Panginoon. Wala akong iwawala kahit isa, sabi ng Panginoon. Shout amen! Shout amen! Amen! Anong sabi ng Panginoon? Ang halaman na hindi tinanim ng aking Ama ay bubunutin. Kaya mawawala talaga. Sabi naman ni Apostol Juan, nagsilabas sila sa atin sapagkat sa mulat mula hindi sila sa atin. So ano ang tunay na sukatan ng tunay? Ang tunay mananatili hanggang huli. Kaya sabi naman nawala, mga kapatid, pag tunay hindi mawawala. Naligaw. Ang tunay na anak makakauwi sapagkat alam niya kung saan ang bahay ng kanyang ama. Ikaw kumain na ng darak, kumain ng pagkain ng baboy, bumalik sa dati niyang kasalanan, huwag mong husgahan sapagkat hindi pa tapos ang pahina ng kanyang kwento. Sa huling bahagi, uuwi yan sapagkat yan ay tunay na anak ng Diyos. Amen! Shout amen! So-called, because in the local church there are so many so-called believers. Pero inside the universal church, all are genuinely saved. Now, this is the question. Is an online church biblical? Uso ba ngayon ang online church? Oh. Daming nasasanay na sa online. May mga nag-PPM nga, Bishop, online na lang muna kami. Bishop, online na lang muna kami. My question is online church biblical? Listen up, mahalaga to. Mahalaga bang masagot to? Kasi marami mga tao nasanay na sa online. Feeling nila, okay na ito, okay na ito, online. The question is online church biblical? Next week. Next week. Pag-usapan natin yan. Next week. What is the big idea? In Christ, I am member of His church. Are you in Christ? Yes. You are member of His church. Let's say that together. What is the big idea? In Christ, I am a member of His church. Out loud, malakas, sabay-sabay. In Christ, I am a member of His church. Are you in Christ? Yes. Taas ang kamay ng sigurado, walang pagdududa. Ikaw ay na kay Kristo. Come on, lift up your hands. Are you in Christ? Yes. So therefore, you are member of His church. Of course, we do not want to end this broadcast without giving the blessed opportunity to receive Jesus today and be saved. Hindi kita inaalok na maging membro ng simbahan. Inaalok ko sa iyo ay si Yesu Kristo. Pag tinanggap mo siya, ikaw ay magiging bahagi ng kanyang simbahan. Hindi aming simbahan, kanyang simbahan. His church, not our church, not our community, but His community, His church. Hindi ka aanib sa simbahan para maligtas.
Ang kaligtasan wala sa simbahan. Ang kaligtasan ay na kay Jesus. Tanggapin mo si Jesus, maliligtas ka, at ilalagay ka niya sa kanyang iglesia. At pagdating ng tamang panahon, tutunugan trompeta at kukunin niya ang kanyang iglesia, kasama ka na mapapasa Panginoon magpakailan kailan pa man. Do you want to receive Jesus today and be saved? Kung nais mo siyang tanggapin, dito po sa bulwagang ito, samahan po natin ang ating mga bisita sa broadcast. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Sumunod po tayo sa panalangin ng pagtanggap. Sumunod ka sa mga katagang bibigkasin ko at ariin mo na ito yung personal na panalangin. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya. Sa pangalan pinakamataas sa lahat ng pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo magsabing, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. What is the big idea? In Christ, I am member of His church. Are you in Christ? Yes. You are a member of His church. Ihanda po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos magapunan ni kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang atin pong dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. 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 Palakpakan si Lord. Amen. Sabay-sabay, malakas, isang beses pa po. Ano po ang ating big idea? In Christ, I am a member of His church. Last of all, let me speak to your heart, mga kabiyaya. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts, we say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site,
but definitely will see you online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming salamat. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito!